Ayaw ng Diyos yung naghihiwalay ang mag-asawa eh. Ito, in-emphasize ito ni Kristo sa panahon ng pangangaral niya sa lupa. Sa 19:5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Bawal ng Diyos na yung pinagsama ng Diyos paghiwalayin ng tao. Kaya lang ang question dyan, hindi naman lahat ng mag-asawa pinagsama ng Diyos eh. Merong mag-asawa pinagsama ng magulang. Bata pa, kinukontrata na mga anak nila magiging mag-asawa. Pinagsama na ng tao yon, ano? Meron naman pinagsama ng batas kasi nabuntis niya, para wag siyang ma-demanda ng rape, napilitan na siya. Kaya naman niya napakialaman, yung babae naman ng parang namikot. Yung mga ganon, ibang klase yun, hindi pinagsama ng Diyos yun eh. Kung halimbawa sa isang pagkakataon napikot ka, na tiyempo nga namikot sa'yo, isang babaeng palatalo at magagalitin. Baka kung makakatakas ka, takasan mo na lang. Pero kung halimbawa, hindi naman ganun ang sitwasyon, ayaw ng Diyos nung paghihiwalay. Halimbawa, konting problema, naaayos naman yan kapatid. Hindi dapat na bawat problema ng mag-asawa, maghihiwalay na walang sapat na problema para maghiwalay, maliban na yung babae o yung lalaki ay magtaksil. Basahin natin ang Mateo 19:6. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawa. Datapwat, buhat sa pasimula ay hindi gayon. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kaniyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan ay nagkakasala ng pangangalo niya. Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, ito ang batas ni Kristo. Sabi niya, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya. Pagka hiniwalayan mo asawa mo, nag-asawa ka sa iba, magkakasala ka ng pangangalo niya, hindi ka maliligtas. Maliban na kung yung asawa mo nakiapid, maaaring may kalayaan ka, nahiwalayan siya. Yun lang naman ang sapat na dahilan para hiwalayan ng asawa yung pakikiapid.